Naranasan mo na bang tumayo sa gitna ng isang maingay na party? May hawak na baso ng malamig na inumin habang ang lahat sa paligid mo ay tumatawa sa isang joke na hindi mo naman naintindihan o kaya'y sa pilitang sumali sa isang team building event. Pinipilit na ngumiti habang naglalaro ng human bingo. At sa isip mo, mas gugustuhin mo pang mag-ayos ng spreadsheet. Kung tumango ka, hindi ka nag-iisa. Hindi ka rin sira o antisocial. Malamang, hindi ka lang talaga tugma sa mga karaniwang social script na sinusunod ng karamihan. Tingnan natin ito, ang mga social ritual mula sa simpleng kumusta ka hanggang sa komplikadong birthday party ay mga hindi nakasulat na alituntunin. Mga programang tumatakbo sa background ng ating lipunan para maging maayos ang lahat. Ang kumusta ka ay hindi talaga isang tanong tungkol sa iyong kalagayan. Ito ay isang password. Ang tamang sagot ay okay lang, ikaw. Kapag sinagot mo ito ng 10 minutong monologo tungkol sa iyong existential crisis, nag-crash ang system. Ang problema, hindi lahat ay may parehong operating system. Ang ilan sa atin ay parang nagpapatakbo ng Linux sa isang mundong puro Windows. Gumagana tayo, pero sa ibang paraan. Kailangan ng kaunting adjustment. Ito ang the pain point. Ang pakiramdam na ikaw ay isang aktor na hindi nabigyan ng script, habang ang lahat ay alam na alam ang kanilang mga linya. Nakakaramdam ka ng social exhaustion. Para kang isang telepono na 10% na lang ang baterya pagkatapos lang ng 30 minutong small talk, habang ang iba ay parang nakacharge pa rin ng buo. Napagkakamalan kang suplado o mayabang. Dahil mas gusto mong manahimik at mag-obserba kaysa makisali sa usapan tungkol sa panahon. Inaakala nilang hinuhusgahan mo sila. Ang totoo, pinoproseso mo lang ang lahat. At ang pinakamasakit, nararamdaman mong may mali sa iyo. Bakit hindi na lang ako maging normal? Tanong mo sa sarili mo habang pauwi mula sa isang gathering kung saan naramdaman mong invisible ka. Pero ano nga ba ang psychological na dahilan sa likod nito? Hindi ito simpleng pagiging mahiyain. May tatlong pangunahing konsepto tayong titingnan. Una, introversion versus social anxiety. Madalas itong mapagkamalan, pero magkaiba sila. Ang introversion ay tungkol sa enerhiya. Ang mga introvert ay nag-recharge kapag nag-iisa. Ang social interaction ay parang pag-eehersisyo, mabuti, pero nakakapagod. Kailangan nila ng pahinga pagkatapos. Ang social anxiety naman ay tungkol sa takot. Takot sa paghusga. Kahit ang isang extrovert ay maaaring magkaroon ng social anxiety. Ito ay ang boses sa iyong isip na nagsasabing, lahat sila ay iniisip na ang weird mo. Maaaring ikaw ay isang introvert na komportable sa iyong sarili, ngunit mabilis maubos ang social battery mo. O baka naman gusto mo talagang makipag-ugnayan, pero pinipigilan ka ng takot. O pareho. Pangalawa, high sensitivity. Ang highly sensitive person o HSP ay isang konsepto ni Dr. Elaine Aron. Hindi ito sakit, kundi isang trait ng pagkatao. Ang mga HSP ay may mas sensitibong nervous system. Mas malakas nilang napoproseso ang mga sensory input, ang ilaw sa party, ang lakas ng musika, ang dami ng usapan.
At hindi lang iyon, mas malalim din nilang nararamdaman ang emosyon ng iba. Kaya't habang ang iba ay nag-e-enjoy lang, ang utak mo ay abala sa pag-analyze ng micro-expressions ng lahat, sa pag-decode ng tono ng boses, at sa pag-absorb ng pangkalahatang vibe ng lugar. Nakakapagod, di ba? Pangatlo, at ito ang pinaka-interesante, neurodivergence. Ang utak ng bawat isa ay may kanya-kanyang wiring. Ang neurotypical ang pinakakaraniwang wiring. Ang neurodivergent, tulad ng mga may ADHD, autism spectrum, ay may ibang wiring. Ang mga social ritual ay kadalasang idinisenyo ng at para sa mga neurotypical. Ang mga ito ay puno ng mga implicit na alituntunin, pagbabasa sa pagitan ng mga linya, at pag-unawa sa mga non-verbal cues. Para sa isang taong nasa autism spectrum, ang small talk ay maaaring parang isang wikang hindi nila napag-aralan. Bakit natin pinag-uusapan ang panahon kung maaari nating pag-usapan ang deep sea hydrothermal vents? Para sa isang may ADHD, ang pagpapanatili ng atensyon sa isang mabagal at paulit-ulit na usapan ay maaaring pisikal na masakit. Ang kanilang isip ay naghahanap ng stimulation at ang usapan tungkol sa traffic ay hindi iyon. Kaya, kung pinagsama-sama mo ang introversion, high sensitivity, at isang dash ng neurodivergence, makakabuo ka ng isang recipe para sa isang taong nahihirapan sa mga normal na social gathering. Hindi ka sira. Ang iyong hardware ay naiiba lang at ang pagpipilit na magpatakbo ng software na hindi para sa iyo ay ang sanhi ng error. Ngayon, pag-usapan natin ang isang konkretong halimbawa, ang office birthday party. Ang script: magtipon sa pantry, kumanta ng happy birthday nang wala sa tono, piliting dangumiti ang birthday celebrant, kumain ng cake na masyadong matamis, magkaroon ng paminutong awkward na small talk, bumalik sa trabaho. Para sa isang neurotypical extrovert, ito ay isang masayang pahinga, isang pagkakataon para sa social bonding. Para sa iyo, ito ay isang sensory nightmare, ang biglaang pagtigil ng trabaho, ang sapilitang pakikisalamuha, ang ingay ng pagkanta, ang presyo na magmukhang masaya, ang walang kwentang usapan. Pagbalik mo sa iyong desk, ang iyong utak ay parang pinirito, lalo na ang small talk. Tingnan natin ang dialogue. Coworker: uy, sarap ng cake, no? Ikaw: oh. Katahimikan sa isip ng coworker. Ang suplado naman nito. Sa isip mo, ano pa bang dapat kong sabihin? Oo, masarap ang cake. End of analysis. Pwede na ba akong bumalik sa trabaho? Hindi mo nakikita ang punto ng usapang walang layunin. Para sa iyo, ang komunikasyon ay para sa pagpapalitan ng impormasyon. Para sa kanila, ito ay para sa pagpapatibay ng koneksyon, isang social glue. Dalawang magkaibang wika. So ano ang gagawin mo? Hahayaan mo na lang bang maging outcast ka habang buhay? Hindi. Ang solusyon ay hindi baguhin ang sarili, kundi i-manage ang sarili at ang kapaligiran. Narito ang isang 4-step na algorithm para makaligtas at marahil ay mag-enjoy pa sa social world. Step 1. Deconstruct and understand. Bago ka pumasok sa isang social ritual, tanungin mo muna,
Ano ang tunay na layunin nito? Ang office party ay hindi tungkol sa cake. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng pagpapahalaga sa empleyado at pagpapanatili ng morale. Ang family reunion ay hindi tungkol sa pagkain, kundi sa pagpapanatili ng ugnayan ng pamilya. Kapag naintindihan mo ang bakit, mas madali mong matatanggap ang paano. Hindi mo kailangang mahalin ang small talk, pero nauunawaan mo na ang papel nito bilang pampadulas sa social machine. Step 2. Energy audit and budgeting. Tratuhin mo ang iyong social energy na parang pera. Mayroon kang limitadong budget. Alamin kung ano ang mabilis na umuubos ng iyong enerhiya. Isang malaking party, 80 puntos. Isang one-on-one na usapan tungkol sa isang interesting na topic, 15 puntos. Mag-isa sa bahay, 450 puntos. Bago ang isang linggo na puno ng social events, siguraduhing mayroon kang sapat na recharge time. Okay lang na tumanggi sa isang imbitasyon kung alam mong bankrupt ka na sa social energy. Step 3. Create your own rules and scripts. Hindi mo kailangang sundin ang default settings. I-customize mo ang experience. Halimbawa, ang rule of the Irish goodbye. Dumating ka, magpakita, makipag-usap sa isa o dalawang tao, at umalis nang hindi nagpapaalam sa lahat. Nakilahok ka, pero kontrolado mo ang oras. Maghanda ng escape topics. Kapag naipit ka sa small talk, magkaroon ng ilang inihandang tanong na magdadala sa usapan sa mas malalim na level. Ano ang pinaka-interesting na bagay na natutunan mo lately? Ay mas maganda kaysa ang init, no? O kaya, mag-assign ng role sa sarili. Maging official photographer sa party o ang taong tumutulong sa kusina. Nagbibigay ito sa iyo ng dahilan para kumilos at makipag-ugnayan ng may layunin na hindi kailangang makipagtsismisan. Step 4. Find your tribe. At ang pinaka-importante sa lahat, hindi mo kailangang magustuhan ng lahat. Hanapin mo ang mga taong kapareho mo ng operating system. Ito ang mga taong hindi mag-o-offend kung manahimik ka ng 20 minuto. Sila ang mga taong mas gugustuhing pag-usapan ang kahulugan ng buhay kaysa sa bagong serye sa Netflix. Sa digital age ngayon, mas madali na silang hanapin. Mga book club, D&D groups, coding communities, mga forum para sa specific na hobby. Hanapin mo ang lugar kung saan ang weirdness mo ay ang pamantayan. Ang takeaway dito ay ito. Ang hindi pagkakatugma sa mga standard social ritual ay hindi isang kahinaan. Isa itong indicator. Isang sign na ikaw ay may malalim na pag-iisip, sensitibo, at may unique na pananaw sa mundo. Huwag mong pilitin ang sarili mong maging isang kopya ng iba. Ang mundo ay hindi kailangan ng isa pang mahusay sa small talk. Ang kailangan nito ay ang iyong kakaibang perspektibo. Kaya sa susunod na nasa isang party ka at nararamdaman mong hindi ka nababagay, huminga ka ng malalim. Paalalahanan mo ang iyong sarili na hindi ka anti-social, ikaw ay post-social. Nag-evolve ka na lampas pa sa mga simpleng script at pagkatapos, gamitin mo ang iyong Irish goodbye, umuwi ka at i-enjoy mo ang iyong paboritong libro. Dahil ang pag-unawa sa sarili ay ang pinakamagandang party
na maaari mong puntahan.